Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Ops! Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Miyerkules. Unang Miyerkules sa buwan ng Agosto, ikatlong araw na po tayo 2016. At makakaagapay pa rin natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating pong kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Welcome back, Mr. Audrey. At syempre pa, dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas, naluningning ng Antipolo City, the girl with a dimple in every smile. Okay. My co-anchor lady, Miss Zarina La Porcelana Lozuegro. Miss Zarina, good morning. Good morning ka, Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ng may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. Pwede. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Naganyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Wednesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Paghimay sa ilang mainit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at ang ating napapanahong talakayan sa ating hapag ng talastasan. At para po sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po ay masusubaybayan nyo rin sa 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan Luzon, Visayas at Mindanao. At worldwide naman tayo sa pamagitan ng audio streaming. At para naman sa ating mga texters, ay nako, again. Huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka po hindi mabasa nila Porcelana ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Again, a beautiful Wednesday morning. Yes, beautiful Ghost Month. Ghost Month for you, is Sir starting Francis. today. Yes, August. Alam mo ba kung ano ang unang binababala Kaya ng nga August month? nasakto tayong dalawa. Bawal palang naka-red. Ako, hindi bali ako. Talagang ako ay the man in red. Pero ikaw, talagang sinasadya mong hamunin ng Ghost Month. Ha? Hindi Nagpula ka naman. ngayon, ha? Hindi, tsaka hindi ako Chinese. Diba? Pang mga Chinese yun. Pero meron akong kilalang tao na kapag Ghost Month, Talagang in-observe niya. hindi siya pumipirma ng anumang kontrata. Yes, bawal nga Hindi daw. siya nagta-travel. Totoo, ayaw bawal niya nga yan. daw. At saka ayaw niya yung mga nitty-gritty na sinasabi ng mga Chinese na huwag kang gaganito, pipito, huwag kang mamumulot ng barya sa kalsada. Okay. Bawal daw yon. At tapos iuuwi mo pa sa bahay mo. Kilala mo yan. Best friend ko yan. Best friend ko yan, taong yan. Sino yan? Best friend mo rin yan, hindi mo na naalala. Aba, yung dati nating buting Yes, director, oo Tito nga, G. si Cruz, Tito. na hindi naman siya Chinese, pero talagang pag dumating ang Ghost Month, talagang inoobserba na yan, lalo na doon sa signing of contracts. Correct, tama.
Bawal na magpasok. Kaya nga yung kontrata ko na nabibitin eh. Ng isang buwan. Pagdating ng August eh. Oo. Sabi niya, I'm sorry, Francis. Ghost month. Ghost month. Next month ka na lang. So, kailan mag-resume? August September. 31. September na. September 1st. Alam mo, bawal din daw na gumamit ng salamin sa gabi. Ala, ganun ka pa naman. Hindi. Gumagamit ka sa salamin. Ako bago matulog, midnight. nakasuklay na ang buhok ko lahat. Okay. Hindi ako nagsasalamin. Akala Dahil ko. tingin ko lang sa sarili ko, alam ko na eh. Alam mo, yung mga nagsasalamin kulang sa face value. Kung tiwala ka sa sarili mo, Aray daw, may umaray. Hindi alam mahilig mo. kang manalamin, ha? Okay. Anyway, ang nais nating bigyan din na ngayon, ako'y talagang pinahanga ng Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang bilib na bilib ako sa kanyang gesture na ginawa. Nung dumalaw siya sa Viluna Hospital kahapon, 3:30 in the afternoon, para doon sa mga sundalong nasugatan, yung mga nasaktan sa labanan, dinalaw niya isa-isa yan. Ako, yung pagkakahag ng Pangulo sa bawat isa sa kanila, abay, talaga namang, may kasama ng halos luha. Yes, totoo yan. Nakita na. At saka, kung ikaw ay nanonood, nafe-feel mo yung touch ng Pangulo eh. Feel natin yung touch ng Pangulo sa bawat isa sa kanila na niyakap niya. At binigyan niya ng a little tap on the shoulder. Kumbaga, just carry on. Akong bahala. Para bang may mga... I got your back. Oo, di ba? Ako talagang touch na touch doon. At lahat ng tao na touch doon sa ginawa. Lahat halos ng Pangulo dumadalaw. Pero yung kakaibang pinakita niyang gesture na yun talagang kahanga-hanga, Azarina. Nakakaluha yung sa isang sundalo na nawala ng paningin. Right. Dahil siya ay lumaban para ipaglaban yung seguridad doon sa isang lugar. I mean, I think ito yung kaugnayan doon sa inihayag niya sa SONA na itigilan na yung ganitong mga labanan. 'Di ba? Kasi may mga naiiwan ng pamilya, may mga nasasaktan at lalong-lalo na yung pinaka naiipit talaga yung mga pamilya nito na syempre nakakababa ng moral na makita nila na ganito yung kasama nila na kunyari ama, sabihin na natin ama niya sundalo, nasugatan, and pinaka-worst yung pumanaw dahil nakikipaglaban. Although they are heroes talaga. Sa At atin saka hindi mo talaga matatawaran. Hindi mo matatawaran yung dedikasyon ng kanilang pagtupad sa tungkulin na inaalay nila ang kanilang buhay. No? Isa lang yung buhay natin, di ba? Sabi nga, mahalin mo yan, pangalagaan mo yan, dahil iisa lang yan. Pero dahil sila, sa sinumpaang tungkulin, kaya nilang ipagbuwis ang kanilang buhay alang-alang sa proteksyon ng konstitusyon at ng sambayan ng Pilipino. At natutuwa naman ako doon sa naging pangako ng Pangulo para sa mga anak nitong mga sundalo na ito na bibigyan ng libreng edukasyon. Napakahalaga po nitong edukasyon. Mahalaga nito. yan. Oo, Mahalaga sobra. hanggang sa magtapos, mahalaga yung edukasyon. Tsaka ka, Francis, ngayon magdasal tayo kasi after na ma-heightened alert muli itong ating mga kapulisan at kasundaluhan, Asahan na natin yan. back to normal sila sa isang kanilang operasyon, lalong-lalo na sa pagligtas doon sa 4 na pulis na kinidnap Kinidnap na nitong naman. NPA. Ito Diba? talagang, Balik uli sila sa paghahanap, pagliligtas sa mga ito. Kaya ipagdasal natin sila na sana walang masaktan at mailigtas. Akmado. Akmado ang Sa ating ating words of wisdom wisdom. dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Sige, Zarina, Alright. dahan-dahan. Ghost month ngayon, dahan-dahan. Bawal din mabagal sa Hindi, Ghost Month. Hindi, bawal kinakailangang maging mapanuri ka sa bawat okay. gagawin mo ngayon. Sige. Okay, Ang good. ating pong words of wisdom ngayong Wednesday morning ay, there is never a fear that has a corresponding fear not. Sa Tagalog po, Teka, mabigat yan. walang kahit anong takot ang walang katumbas na huwag kang matakot. My goodness. So may kaugnayan talaga. Ibig Ayan, sabihin, kahit na anong takot na maaaring maganap, siyempre, may katumbas na huwag kang matakot. Do not fear. Ika nga. So kahit ano pang kinakatakutan mo, tama po, di ba? Ewan ko sa'yo. Ikaw ito nagsasalita. Parang may mali, kinakatakutan. Parang mali. Talagang Oo, parang mali. Ibig sabihin, kung ano anumang yung bagay na kinakatakutan mo, huwag kang matakot. Sapagkat nasa sa iyong pagharap yan. Katulad yan, natatakot ka na nagawa mong maglihim
kay Mami Raquel. Pero hindi ka na natatakot ngayon dahil sooner or later malalaman din Mami Raquel ang katotohanan. So, sasabihin ko yung sarili ko, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Okay lang yan Total, kahit talagang nilihim tapang mo. Ay, kahit anong tapang, grabe talaga. Hindi nga matapang Alam mo, ka sa pagharap hindi sa totoo po katotohanan. yun. So, ito Oo. ilalagay natin sa makakarelat Tamang lahat ng konteksto. tao. Oo, sa tamang konteksto. So, kung takot ka sa mumu. Ay, Oo. walang mumu. Diba? There's no such thing as mumu. So, Matakot sasabihin ka sa'yo, huwag kang matakot. Ikaw mapagawa Oo. ka ng multo Kaya natatakot ka sa multo. Bakit ganun? Oo, di ba? Ako na naman. Sabi mo mumu. Wala namang mumu. Multo meron, mumu Sige, ito wala. na lang. Sa mga phobia. Phobia, mga takot yan. So, Phobia, sasabihan fear. ka. Fear Paano yan. yun, di ba? Oo. Sasabihin mo, huwag kang matakot sa heights. May phobia yung tao. Pipilitin natin. Hindi. Itulak. Grabe talaga si Anthony. Mga lumalabas sa bibig niya. Sabi niya, itulak daw. My God. Paano kung hydrophobia? Sa tubig. Oo. Ano mangyayari? My goodness, hindi naliligo. Hindi. Sanay ka naman doon sa swimming pool sa bundok di ba, na walang tubig. Ay, wala ako hydrophobia. Okay, samantala. Naku, huwag kayong matakot. Talagang si Sarina, Huwag kayong napakatapang na bata. Ah! Paranin na Ano natin naman? ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Tuloy-tuloy na tayo. Kagyat, punta natin Radyo ng Bayan Davao with Miss Peng Alinio. Peng, maayong buntag, konektado ka. Isang makulimlim at maulang umaga mula sa Radyo ng Bayan Davao, isang talakayan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte at Department of Agriculture DA Secretary Emmanuel Piñol. Kanya ipinangako sa alkalde na ipapamahagi nito sa mga mangingisda ng Davao City ang 300 motorized fishing bangkas na may kumpletong mga tools kasabay ng selebrasyon ng ika-31 taong anibersaryo ng Kadayawan sa Davao na nakatakda na sa ika-15 hanggang ika-21 ng Agosto. Sa panayam sa Davao City Information Officer Jeff Tupas kay Piñol, sinabi nito ang kanyang nais ay maayos ang kabuhayan ng mga pamilya ng mga mangingisda sa lungsod. Ang scheme na ito ay mabigyan ng isang bangka ang 2 pamilya para matiyak din ang mga benepisyaryo ay makikibahagi sa responsibilidad na mapangalagaan ng kanilang bangka. Tinatarget anya nila na mabiyayaan ng 600 mga bangka ay yung talagang mga mahihirap na isaan niya nilang interbensyon para matugunan ang nararanasang kahirapan ng sektor ng mangingisda. Nagkakahalaga ng 70,000 piso ang bangka na gawa sa fiberglass na may kompletong fishing equipment. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio na Davao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Miss Peng Alinio. Narito naman po ang Sogod Southern Leyte, Radyo ng Bayan, kasama si Gemma Narit. Madyong buntag. Gemma, konektado ka. Yes, madyong buntag, Sir Francis, Ms. Zarina, madyong buntag, Pilipinas. Mga pulis na makahuli at makapatay ng big-time pushers dito sa Southern Leyte, ipapromote ni Congressman Roger Oging Mercado kay President Duterte. Ito ang pahayag ni Congressman Mercado sa patuloy na kampanya sa pagtugis sa illegal drugs ng lalawigan. Napag-alaman na maraming mga surrenderies ang bumalik sa kanilang dating gawain matapos sila nanumpa at nag-covenant signing. Ayon sa Philippine National Police, hindi na nila kasalanan at hindi sila mananagot ang PNP kung papatayin man sila. Hindi lang PNP ang nagbanman sa mga surrenderies. May mga vigilantes, CIDG, PDEA at Special Task Force, meron din namang NBI. Samantalang sa kasalukuyan inihanda na sa lalawigan ng Southern Leyte ang magiging Drug Rehabilitation Center sa Barangay Libas, Hinunangan, Southern Leyte. Ang lumang Human Settlement Building kung saan maglalaan ang gobyerno para sa programa. Sa kasalukuyan, nakamit naman ang zero crimes dito sa Southern Leyte mula na umupo si Presidente Rodrigo Duterte. Maliban lang sa mga napatay na sa mga otoridad dahil sa droga at nang laban naman ang mga salain. Para sa Radyo Vision, Gemma Destriza Narit, BYSL, Radyo ng Bayan, Sogod, Southern Leyte, Media ng Bayan. Maraming salamat, Gemma Narit. Kagyat, puntahan naman natin ang ating Radyo ng Bayan Bontok with Apollo Padain. Apollo na imbagabigat kakabsat, konektado ka. Naimbagmat nga bigat, Sir Francis, Ma'am Sarina. Sinigawa noong nakarang linggo ang Upland Galugad sa Bilibid Compound ng Bontoc Mountain Province. Napag-alaman mula kay Police Superintendent Manuel Labadjan
na wala silang nakuhang patalim pagkatapos ng inspeksyon at mga droga. Pinaliwanag ni Police Superintendent Labatyan na bagamat wala silang nakuhang droga o patalim, gusto nilang manigurado na malinis ang bilangguan at pati ito ng kasama ito sa direktiba ng Oplan Tukhang mula sa Police Cordillera Administrative Regional Office. Samantala, naging positibo naman ang sinagawang drug raid sa isang barangay sa Sagada Mountain Province hapon ng Huwebes. Ilang gramo ng shabu at marijuana ang nakumpiska sa nasabing operasyon. Para sa Radyo Vision, Apollo Padaan ng DWR Radyo ng Bayan, Bontok, Media ng Bayan. Thank you very much, Apollo Padain. Isa sa pinaka bawal, hindi naman, ipinagbabawal o pinaiiwas dito sa Ghost Month, yung magpakasal sa buwan ng Agosto. Alamin muna natin ang ating weather outlook. Ipaliliwanag ko sa iyo, kaya huwag kang magpapakasal ngayon. Okay. Okay, puntahan na natin ang ating weather girl. Alright, puntahan po natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasamahan na si Desiree Jonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree, konektado ka. Yes, magandang umaga rin sa inyo dyan, Zarina, Ka Francis, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na po ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Habagat pa rin ang nakaapekto, subalit sa mas kakaunting bahagi na lamang ng bansa. Sa ngayon po ay dominante ito, partikular na dito lamang sa may kanlurang bahagi nitong Luzon. Ito pong habagat, magdadala ng maulap na kalangitan, may kasamang mahina hanggang sa mga katamtamang pag-ulan dito po yan sa bahagi nitong Ilocos Region, hanggang dito sa may bahagi nitong Asambales, Bataan, Occidental Mindoro at pati na rin dito sa may Palawan. Sa mga nagtatanong naman, ano bang magiging lagay ng panahon dito sa atin sa Metro Manila? Aba, good news po dahil kasabay nga ng pag-iral ng panahon, mararanasan niyo yung pangkalahatang maaliwalas na panahon dito sa Kamaynilaan hanggang dito sa may natitirang bahagi nitong ating bansa. Ibig sabihin po niyan, magsisimulang bumuti na yung panahon. Maalinsangang panahon, yung iiral hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon o kaya naman ay ng gabi, narin na yung mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Samantala, nakataas naman yung gale warning dito po yan sa ilang bahagi nitong ating bansa. Partikular pong kabilang dyan, yung Hilaga at kanlurang baybayin nitong Luzon hanggang dito sa may timog baybayin nitong Timog Luzon. Ibig sabihin, mararanasan yung maalong karagatan, kaya naman pinaiiwas yung mga pagpalaot muna ng ating mga kababayan na may maliliit na sasakyang pandagat. At sa punto pong ito, alamin naman natin yung magiging lagay ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Unahin po natin dito sa Luzon dahil nga nabanggit natin na iiral na yung pangkalahatang maaliwalas na panahon, mapapansin nating bahagyang mataas na yung mga maaobserbahan na temperatura. Dito po sa atin sa Metro Manila, posible yan sa 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 34 degrees Celsius. Habang dito naman sa Wailawag, Olongapo at sa may Puerto Princesa na makakaranas pa rin ng mga pag-ulan. Yan po ay nasa pagitan. Posible po yung umabot sa 24 hanggang sa 32 degrees Celsius sa ating mga nabanggit na lugar. Check naman natin dito sa bahagi nitong Visayas. Good morning sa ating mga taga-subaybay dito sa may Tacloban hanggang sa Iloilo, Bacolod at sa Metro Cebu. Paghandaan po ninyo ngayong araw yung pag-iral ng temperaturang nasa pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Panghuli na lamang po natin dito sa bahagi nitong Mindanao, inaasahan natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Yung kaakibat po niyang temperatura, bahagya po yung mataas. Posible na yung umabot sa 33 degrees Celsius. Kaya naman, huwag kalilimutan magdala ng payong, panangga po yan sa mainit na panahon at syempre pa mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Jonyo. Okay, tuloy-tuloy tayo. Samantala, buksan mo yung cabinet mo ng message center, Zarina. Eto po, good morning po, ma'am and sir. Kamusta po kayong dalawa? At sana po, patuloy niyo po sa Radyo Vision at nakikinig ako sa inyo ngayon. First time lang po. Ako po ay nakikinig ngayon. Hello, magandang umaga sa'yo. Good morning ka, Francis. Ilang taon ka na sa media? Bata pa ako, ikaw na napakinggan ko. Ed Toledo ng Comval Province. Sinabi mo yung kapatid, 40 years na po siya sa media. So plus 30, 70.
Kasi Bakit? diba 30 years na studies. Ikaw na, ako ang tinatanong eh. Bakit ikaw Ay, ang oo nga pala. sumasagot? Okay. Aba, nanguna pa sa akin ito. Anthony, ayusin Ilang mo taon yan. ka na daw muna Sa media. sa media? Nag-retire na ako sa government service. Oo. Actually, exclusive po niya na covering World War II. Tama po ba? Joke lang. Okay na. Sa Good aparador morning, mo. ma'am and sir. Lagi ako nakikinig sa programa nyo tuwing umaga. Binabati ko po ang mga kapatid ko dyan sa Tondo, Manila. Pati papa at mama ko, kamusta na lang sila? Thanks po sa pagbasa from Jessil Juan ng taga Pulan, Samar. Oy, good morning ma'am. Pakigrito yung mga Salvador sa La Paz, Libertad, Antique from Tots, Salvador ng Davao City. Okay, thank you. Si Joma Season lang ang maayos na buhay sa Norway. Ang mga armadong grupo sa NPA, kain sila ng kamote at kamoteng kahoy from CDO Rui. Okay, totoo yung mga Totoo nasa naman. bundok. Totoo yan. naman. Salam, gwapong ka Francis. Thank you. Ang ganda na reception, ha? At gandang Zarina. Maganda rin. Thank you. Okay. Tanong ko lang po, ano po ba plano ng Pangulo para sa aming mga sibilyan na walang trabaho? Kawawa po kaming mga nakapagtapos dito sa Hulo-Sulu. Walang trabaho. Sana po may plano ang Pangulo para sa amin. Po ito ng Hulo-Sulu. Thank you. And finally, hindi po sa inyong dalawa. Hi po sa inyong dalawa. Have a nice morning. Ang sarap niyong pakinggan na dalawa at paborito kayo ni Mami. Pakibati kami dito sa Viraca, Tanduanes. Thanks po, Silin. Oy, tuwan-tuwa sa iyo. Okay. Tuloy-tuloy na tayo at puntahan na natin. Ipakilala mo na, Zarina, ang ating special guest for today. Yes, Ka Francis, live po dito sa studio makakasama natin at makakapanayam si Fire Major Ian Manalo, spokesperson ng Bureau of Fire Protection. At ang pag-uusapan natin, Ka Francis, ay yung paggunita ng kanilang ika-25 anibersaryo. Magandang umaga po, Major, at welcome po sa ating Radyo Vision. Magandang maga po ka Francis, maganda ka pa sa umaga Sarina. At Thank you. Kasi baka 25 years in sir, baka ako tirahin sa edad eh. Kagaya ng tinira sa'yo, mahirap yun. Hindi, ganyan pa Hindi, naman gusto ang niyo mga po ba? kabataan ngayon. Mabibilis ang mga Wala pangungusap. nang pinansin kundi yung ating Edad, ano? Ay, Ewan grabe, ko na hindi nga naman po. Tinutulungan ko lang kayo mag-compute para... Marunong sila computation. marunong naman mag-compute. kami. Okay. At sa inyo mga taga-subaybay, Radyo Vision, magandang Yes. maga po sa inyo lahat. Kami po ay natutuwa at nakikiisa, Major Ian, sa ikangay pagdiriwang ninyo ng ika-25 taong anibersaryo ng Bureau of Fire Protection at naniniwala po kami na talagang nariyan kayo at dedikado sa inyong pagganap sa tungkulin hanggang sa mga sandaling ito. Salamat ng marami ka Francis. Kung matatandaan mo, 25 years ago, nako, ilalabing 1,000. May kung natatanda, malamang ikaw nakakatanda. Talaga, Yeah, exclusive uniforme yun. namin, kulay brown, yung PCINP. Wala pa kaming distinction talaga. PC/INP. INP. talaga? Di alam ni Sarina. Yes, Kailangan hindi natin ko alam. ikwento. And through the years, yun ang napatunayan namin that we are able to stand on our own. Nagkaroon kami ng sariling identity via Republic Act 6975. Nagkaroon ng Tri-Bureau under the DILG. Republic Act 6975 yan, yung PNP, Bureau of Fire, and Bureau of Jail Management. Nag-umpisa kami lalabing 1,000. Galing doon sa PCINP. And now we are 20,000 plus more strong men. Ayan, ganyan kami karami. And tinarget din namin na magkaroon ng isang fire truck sa bawat municipality or city. Na-realize na ba ito, Major? Malapit na. Konti na lang. Konti na lang. Ngayon, inaasahan namin. Recently, last year, 469 fire trucks, we were able to procure that. At ngayon naman, meron kami upcoming 76 more. Rosenbauer yan. Ako, mamahal talaga yan. Pero mga ano yun, high-end yung mga yun. high-end po yun. High-end yung mga Talaga. klase ng fire trucks na yan. Ano? Talaga. Pero meron na rin po ba tayong kapabilidad, halimbawa kung katulad ng mga nasa modernong mga estado na ikangay via air na kapag sprinkler tayo sa mga matataas na gusali? Nako, kinalulungkot ko, wala pa po tayong ganyan. Recently, siguro last month, yung sa mga bundok, yung Canlaon, at saka yung Mount Apo. Yung mga garage Nagkaroon fire. kami ng problema dyan. Pero, nandyan naman ang AFP para tulungan kami. Yan. Pero, nakaprogram na rin yun sa amin. Alam mo, talagang mahirap eh. Kasi simula rin nung unang panahon, mahirap kami bumili ng aming mga equipment. eh. Pero because of through the years nga, nagkaroon kami ng Republic Act 9514 naman, yung bagong fire code of the Philippines, Yan. coming from PD 1185 ng panahon ni
President Ferdinand E. Marcos, ngayon ay meron na kaming capability. Yung aming mga collection from inspection, inspection fees, na ipambibili namin yan ng fire truck. Yan ngayon yung aming pinagmumulan ngayon. Ayan, Kaya talagang ganda. kaya-kaya. Namo-monitor natin, mga kaibigan. yan yung mga latest. Yan ang mga latest. Okay, Zarina. Sir, ngayon po kasabay na inyong 25th anniversary, yung pag-open naman itong 911, ganong kalaking tulong to lalo na sa inyong pag-responde sa ating mga kababayan? Opo, napakaganda po nito, no. Inilaunch namin 'yan kahapon ba? Yeah, nung isang araw. Monday. Nilaunch yan ni President Digong nung Monday 911. Meron kami dating 117 Kaya lang mas pinaigting to, mas pinaganda at mas trained yung aming mga personnel at mas malawak ang sakop nito dahil nga properly informed din ang citizenry. Hindi kagaya ng 117, medyo parang kalat, hindi masyadong solid ang dating. Ngayon, ang ganda kasi coming from the mouth of the President. Di ba? Napakaganda nun eh. Well, insofar as capability building is concerned, alam natin na kailangan natin ito at this point in time. Lalo na paparami ang populasyon natin, progreso na rin ang ating bansa. At talagang nangangailangan tayo from time to time ng ganitong mga pangyayari to eliminate any eventualities. Yung po bang manpower complement natin, how is it now? Tama po. Kagaya nga nung sabi ko kanina, from 11,000 nung 25 years ago, 1991. Ngayon 23,000 na kami. Okay. Doubled. Nung 1990 ang population ng Pilipinas is almost 80 million. 80 million. Ngayon ay 100 million. 100 million. Makikita mo naman yung ratio. Yung ratio. From 80 million to 100 million, hindi naman nag-double. Pero kami nag-double. 11 to 23,000. So, binibilisan namin talaga. And in fact, ngayon, marami na naman kaming recruits. Yearly, we are allotted 1,200 slots para kaya lang, nahihirapan din kami dahil ite-train namin yan eh. Yun na nga ang gusto natin malaman dito. Namin yan. Yung kasanayan na dapat. Yes, at kasabay nung training na kailangan din kami maggawa ng mga training school. Isa yung training school namin ngayon sa Laguna, yung National Fire Training Institute. Kaya pinaplano namin ngayon na magkaroon din from Visayas and Mindanao. Kasi kung pupunta pa sila doon, napakalayo, hirap sila. Kaya minsan yun din na teka, papasok ba akong bumbero? Kailangan namin ng mga technical people. Lalo ngayon, na kailangan ng mga college graduate. Kasi nung unang panahon, natatandaan mo, kung sino yung turo ng mayor, kung sino yung physically fit, malaki, matangkad, matapang, gustong lumaban, at gusto magkatrabaho. Ganon eh. Pero ngayon, hindi na. Kung sino na may gusto. Ngayon kailangan professional ka. Meron ka eligibility. Nurse, doktor, engineer, tapos bababa sila para lang turuan, para mag-firefight. Pero definitely, hindi rin yun lang kanilang umpisahan lang nila yan. Pero pagdating sa dulo, yung kanilang natutunan, yung kanilang mga career, magagamit nila sa Bureau of Fire. Hindi ba di ba naikwento sa atin dito ng PNPA na namimili sa sila bawat graduate binibigyan nila ng karapatan mamili. Ilan ang kasalukuyan na napupunta sa BFP? Itong huli na parang 15 yata yung napunta sa BFP. At 15 mind you, yung top notcher ang pinili, Bureau of Fire. Si Kudya ba? Ay, tama po ba yung pinili? Na-interview natin dito. Hindi si Kudya, si Kudya naman sa sa PMA yun. PMA naman si Kudya. Ikaw, hindi ba Cosme? Cosme pa. It is an honor for us na pinili kami ng top notcher. Pero sa lahat po ba, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga ilan pa po ba ang pangangailangan ng ating mga kabumberohan. Ganito po malungkot mang aminin. Ang nire-require namin is 1 fireman to every 2,000 population. So 100 million needs 50,000 strong firefighters. Ang laki pa ng discrepancy. Pero hinahabol na. Pero alam mo, yung Fire Code of the Philippines, inatasan din kami niyan na para magkaroon kami ng force multiplier, yung fire volunteers. Tuturuan namin yan. Kasi siyempre hindi naman lahat kailangan firefighter. Kasi mas malaking functional activity namin yung inspection and information. Hindi naman kasi kaya nga tuloy ang nangyayari, nakikita nila yung mga bumbero namin nandoon sa istasyon, nag-aabang.
Kaya minsan pangit ang dating kasi parang binabayaran para matulog. Pero actually, yung malaking force namin nando sa inspection and information campaign na hindi nakikita. Kaya tuloy minsan ang tanggap ng simple mamayan, wala namang ginagawa yan eh. Hindi nila nakikita yung mas malaking bulk ng aming trabaho. Kaya minsan, hindi enticing sa mga bago nating graduates na pumasok sa bumbero. Pero sa totoo lang, marami kaming nurse, marami kaming teachers, marami kaming social sciences major, engineers, nasa inspection campaign. Nandun ang malaking trabaho eh. Sir, Nandun ang bakbakan. Nabanggit yung inspection, talagang malaking nga po yun na trabaho ng Yes. PFP. Kamusta yung pag-comply nitong mga establishments lalo sa building code kasi medyo naging Tama ka. Yung talakayan compliance, yan ano, eh. matindi yan. Ganito. Kapag may sunog. Yung building code is different from the fire code. Yung Yes. building code is mga structures. Yung safety rin naman ng structures, engineering safety. Ang fire code is fire safety. Pero medyo merong konting delineation, may malapit na... It's a thin line. There's a thin line dividing the two. Kami, particular do sa mga construction din ng building regarding fire safety. Like for example, yung firewall. Ano ba ang tamang sukat ng firewall? Alam mo ba yun? No. More likely, hindi. Firewall should be 1 meter above the roof. Ang makikita mo usually yung mga row 1 houses ng mga meter bago above ngayon, 2 patong lang ng hollow blocks eh. At kailangan 4-hour rating. 4-hour rating, medyo hindi mo alam yun, technical yon. Buhos yon, hindi yung ginagawa ng mga kantero na ilalagay yung hollow blocks, papalamanan ng concrete. Hindi Ay, yun ito yun. Hindi 4-hour rating yan. Bubuhusan as in So, buong... yung sinasabi mo ngayon na yung mga violations, yes, rampant pa. Nahihirapan Marami pa kami pa. dyan. Kasi, yung building official, medyo nahihirapan din silang interpret pa yung aming fire code of the Philippines. Kaya minsan, nagkakaroon ng tagal dun eh. Nagkakaroon kami ng bottleneck. Alin ba ang masusunod? Yung building code o yung fire, Fire code? code. Kasi meron silang pinipili rin na yung economics ng Nakatitipid. construct ng building. Nakatitipid. At yung Ayun. design. Mayroon ako dati nung nag-inspection, nung nag-evaluate pa ako ng mga plano. Tinanong ako ng arkitekto, ng building official rather, ang pangit naman yan. May row house ka, tapos may mga ganun nakatayong ang tataas. Kaya ang ginagawa nila, mababa lang, 2 patong, medyo Hindi, para pero nagkakatanawan nadidefeat yung nila, kapitbahay. Nag-aabutan ng ulam. Oh, ayaw nila may ano. Ayaw firewall. nadidefeat nila yung Oo. pinaka-purpose ng firewall na wag lumipat yung apoy. Diba? Correct. At yung hour rating niya, dahil matipid, madaling magato yun eh. Magigiba yun. Di ba? Pagka mainit na yung temperature. Kaya kailangan yon buhos nga to meet the requirement na 4-hour rating. And one more thing, yung dalawang exit sa bawat Fire building, exit. fire exit. Minsan nahihirapan din kami dyan kasi meron din travel distance na tinatawag. Kailangan yung layo noon is sufficient para sa travel distance. Hindi naman malayo. Makikita mo mga malls, di ba talaga sufficient yung exit? Merong exit doon, merong exit dito. Lagi Tapos nandyan. malalapad yung mga hallway. Minsan, problema pa namin pagka nagkakaroon ng mga December, nagkakaroon ng mga paninda doon sa gitna ng Nako po, yun. obstruction yan. Oo, Naharangan yan. harang. Minsan yung hagdanan mismo nilalagyan ng paninda. Kaya masipag kami dyan. Okay, meron lang akong ihahabol. Ito'y talagang, ewan ko, obserbasyon nyo na rin ito sa tagal-tagal ng serbisyo nyo sa fire protection. Bakit kung kailan nagdedeklara tayo ng Fire Prevention Consciousness Month? At saka kabila ang sunog dito. Sobrang consciousness, man. Bakit? Ano ba? Nako-conscious. Na-overconscious ba tayo? Natatandaan yung parati namin tinuturo na chemical, yung 3 elemento ng fire, heat, fuel, and oxygen. Yes. And during summer, kaya nga namin dineclare Sobrang ng March, init. is because yung init na yun is heat. Pagka may heat, may fuel, at may oxygen, nabubuo yung chemistry of fire. Kaya nagkakaroon ng sunog. Okay. Kaya tinalaga namin yun sa fire Pero prevention. kasama ba ang bumbero sa dagdag sahod? Hopefully. Ayan, Dinis kasi yan sa amin ni inaasahan namin yan. Nilalabi daw ni Secretary Sueno. Kahapon sinabi niya sa amin. Thank you very much sa inyong oras. At, Maraming salamat din happy anniversary. Happy anniversary din po. Naku, tumatanda na talaga. Kasama po ako doon sa 25 years. 27 years na po ako reservice. Kaya inabot ko po Wow. lahat yun. Okay. Huwag kang ganyan, Sarina. Congratulations, Kwentahin ko na naman sir. yung ako yung edad ko. More power. Mga kaibigan, ang ating pong nakabalikat, Fire Major Ian Manalo, official na tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. More power and good morning.
Thank you. Tuloy-tuloy na tayo. 34 minutos, 54 segundos. Makalipas ang alas 6 at nakakawing na sa ating linya ng komunikasyon ng ating butihing kalihim ng kagawaran ng paggawa. Ipakilala mo na, Yes, Zarina. live po via phone patch si Secretary Silvestre Bello III, Secretary ng DOLE. Magandang umaga po, sir. Sarina, magandang umaga po. Lakay Francis, good morning. Good morning po. It's nice to hear you again, Secretary Bebot Bello III. Opo, Ka Francis. Kailan nyo ba kami mapapasyalan dito sa ating Radio Vision, yung Secretary? Hindi ka pa naman nag-iimbita, Lakay. Ano ba yun? Ngayon po, formal na inihahain po On namin air, oo. ang imbitasyon namin sa inyo. Dalawin nyo po kami ni Zarina dito sa Radio Vision, sa Secretary. Opo, anytime po, Francis, basta walang trabaho kasi. Opo. Kasi ang daming trabaho sa opisina. Ayun na nga, napakarami na naman na inaatang sa inyong balikat ngayon. Una-unahin ko na itong nakalagay sa dyaryo na ipinag-uutos na ng Pangulong Rodrigo Duterte na Yes. pauwiin na yung mga stranded Filipinos natin sa Saudi Arabia, Secretary. Totoo po yan, Francis. Oo, katunayan nga, si Special Envoy Mamaw, at saka si Secretary Jean Mamonjong ng TESDA Opo. ay tutulak na ngayong Friday. Sana kasama ako, kaya lang inaasikaso ko pa yung pag-form namin ng isang team na dadalhin namin sa Riyadh ngayong August 15. Ito ay composite team ng DFA, DSWD, DOH, at yung aming departamento, at meron kaming dadalhin yung mga lahat galing sa PAO. O, para sa ganun, lahat yung mga pangangailangan ng ating mga kababayang manggagawa doon ay matutugunan pansamantala. Oo, meron din dadaling konting kaso naman. Matanda mo kay Francis, nagdala kami noon ng kalahating bilyon para sa mga kababayan. Ngayon, dinagdagan ng ating Pangulo. Sabi niya, hindi problema ang pera basta ating mga kababayan. Sabi niya, magdala kayo kung anong kailangan para mayuwin natin sila. Sabi ganon. So magdadala po kami ng financial assistance, medical assistance, even psychological assistance dahil siyempre isa-subject natin yung ating mga kawawang kababayan sa kanilang dinadanas. So, would you have a rough estimate, Secretary Bebot, ng numbers ng ating mga stranded Filipino overseas workers? Meron naman dahil kaya lang dahil kababa na may mga meron din positive development. Kaya siguro meron ng we're talking about a little over 8,000. Wow! Marami din pala. 8,000 yun. Marami pa, Katarina. Kaya ang gagawin natin doon ay kukumbinsin namin sila na umuwi na. Pero, Secretary Bebot, alam po namin na kumisan, itong ating mga OFWs, gusto pa rin makipagsapalaran to look for another employer. Lahat po ba itong pauuwi na ito signifies there's the same intentions of going back to the country? Alam mo, Francis, kaya sila nagpupumilit na hindi muna uuwi, ay dahil meron silang kinokolekta yung unpaid wages nila. Okay. 7 to 9 months yan. Pangalawa, meron pa silang tinatawag na end of service. Kagaya nung yung separation pay. Opo. Yan ka ng employer mo ng 1 month salary for every year of service. Kaya malaki-laki yun. Kaya sila, umaasa pa rin na makuha nila yun. Kaya ayaw nilang umuwi. Pero kaya nga kami pupunta doon para paliwanagan namin sila. Sabihin namin sa kanila, kayo mag-alala dyan sa mga crime show, mag-ano lang kayo ng special power of attorney para pagdating ng panahon, yung labor attaches namin, welfare officers namin doon, ang tatanggap doon sa crime show at iuwi sa inyo. Okay. Alright. Zarina. Sir, muling nabanggit po ni Pangulong Duterte yung paglaban sa contractualization. Ano na po ba yung update? Kasi talagang tigilan na daw yan Endo. Oo, yung endong 5 months. Kamusta na po ba ito, sir? Yung katuwa sa ating Pangulo, within the year, 50% reduction yan. At katunayan nga, nag-utos na ako kahapon at binigay ko yung responsibilidad kay Undersecretary Maclungsod na yung inutusan namin mga regional directors namin
na mag-inspect sa mga iba't ibang establishment in the respective region para alamin kung sino ang nag-endorse, sino nagko-contractualization, kailangan mag-report na sila sa end of August. Ayun. Okay. Makikita namin doon kung ano nang ginawa nila at kung gumawa pa sila ng paraan. Sabi ko nga doon sa mga kasamahan ko sa DOLE, pagka po hindi ko nagustuhan, hindi nyo rin nagustuhan ang report ng ating mga directors, baka merong magkakaroon tayo ng report doon o kaya patrasikan. Kasi ako, meron tayong target 50%. Kailangan by the end of August, at least 10 to 15% ma-reduce na yung incident ng endo at saka contractualization para ma-meet natin yung 50% reduction by the year end. Ayun. So yan ang ating tututukan, Sarina. Yes, sir. Opo, Sana nga po. And I guess, pwede rin po siyang isumbong sa hotline na gagawin niyo po or ilulunsad this August 15. Tama po ba, sir? Opo, ilulunsad po namin yan. Para lahat ng mga nagre-reklamo, papunto ko sa operasyon ng departamento ay iparating ko dyan sa hotline namin. At isasama ko po yung number ko doon. Para kung hindi kayo kontento sa tugon ng aming hotline na operators, pwede po kayo dumiretso sa akin. Aba, personal number na ni sir. Personal number na ni Secretary Bebot ang ibibigay sa sambayanan. Aba, isang ka pa naman. Okay, pero may habol ditong katanungan, Zarina, basahin mo. Yes, sir. Ito Yung naman po batas. yung batas na ipinatupad na wala na pong discrimination sa edad kapag mag-a-apply ng trabaho. Ayon po, pag-aaralan na natin kasi meron ng batas na ganyan, yan, pabor sa atin ni Ka Francis. Alam, pwede pa si Ka Francis. Oo naman. Sako. Ay, kilala naman ako ni Secretary. Hindi naman ako, pwede pa. Productive pa po, ano, sir? Tama lang ka ba? Kung pwede sa akin, bakit hindi pwede sa inyo? So we will prepare yung implementing rules and regulation yan. Para sa gano'n may mag-take agad para naman yung mga hindi naman kabataan, mga edad 40, 45, gano'n, hindi naman dinidiscriminate. Hindi ko nga maintindihan ang ating mga employers bakit nila mas gusto ang 20 anyos kaysa 40 anyos. Pero paano po ito, Secretary? Meron pong isang text dito. Meron daw po bang mag-a-apply naman na overage na as GRO? Ka Francis, mag-a-apply ka? Ay, hindi ako Akala GRO ko mag-a-apply ka Yung mga GRO. GRO, pag babae okay. yun, hindi lalaki. Sorry. Ang alam ko, hindi na uso ang GRO eh. Ay, Okay, nako. now, Secretary, ihahabol ko lang po. Alam ko, isa rin kayo sa mga prominenteng uupo dito sa mga usapang pangkapayapaan Yes. na nakatakda sa August August 20. How is it doing now, sir? Okay naman po, naghahanda na yung aming panel. Sinisikap din namin pa makuha yung temporary release ng kanilang mga negotiators and consultants and security officers. Para sa ganon ay yung mga tauhan nilang yan ay makakasama nila sa pag-negotiate sa amin sa Oslo. So mga ilang araw po, ilang linggo ang itinakda time frame po ninyo dyan sa Oslo, Norway, Secretary? Actually, Ka Francis, lang yan, mga maximum of 5 days. 1 week. Tinakda namin is about 1 week. May travel time kanyan. Alam mo naman, travel time natin doon. Yes. Almost 1 day ang biyahe niyan. 1 day yan, hindi lang 20 hours, 24 hours ang biyahe. Wow. Pagdating doon, usapan kagad. Pagkatapos ng usapan, uuwi dito another 24 hours. Naku po. Talagang very tiring yan, Secretary. Hindi na yun para hindi ma-jet lang. Jet lag. Kayang-kaya pa ni Sir yan. Hindi, bata yung mga pa jet lag. mas bata si Secretary sa akin. Sa'yo. Aminado ka, diba? Hindi, mas bata si Secretary sa akin. Nakita mo naman ang figure ni Secretary eh. Ay, hindi ko pa nakita. Dapat Hindi mo talaga pa siya nakikita? bumisita si Sir Hindi dito. mo pa siya nakikita. Hindi Pag pa. nakita mo, ibang klase ang dating niyan. Ibang klase. Sir, panghuling katanungan po mula sa isang texter from Cubao. Ang narinig po naming lagi ay about sa private companies na may contractualization. Paano po raman daw yung mga kawani ng gobyerno?
Ayan, magandang question yan. Pero alam mo ko, kay Francis na Katarina, hindi ko sakop yan, ha? Oo, sa CSC yata to, Civil Service. Tama po ba, sir? Ganun pa man, ina-address na rin ni President Duterte. Ayun. Sinabi niya na iwasan niyo na yung mga contractualization na yan. Panayang-banat lang din sa contractualization sa private enterprises. Dito sa gobyerno, medyo marami-raming contractuals at saka mga job orders. So, yun tutugunan din. In fact, kailangan dyan ng DBM para magkaroon ng new items talaga para doon sa mga contractuals o job orders na talagang kailangan ng kanilang servisyo. Habang usapin din, Ka Nako, we Francis. don't want to take too much of your busy time, Secretary, pero we are looking forward na sana po bago kayo tumulak papuntang Oslo, Norway, dalawin niyo po kami ni Sarina. Sabik na sabik si Sarinang makilala kayo ng personal. Opo. Pero bago yun, Totoo po yan. ako ng Ka Francis, Sarina, tutulak din ako ng ng Saudi Arabia ba? Sasamahan ko yung team. Oo nga pala. Pagbalik nyo, kung sakaling libre na kayo, bukas ang ating Radio Vision at hihintayin namin kayo, Secretary. Gagawin ko po yan. Thank you, sir. Thank you very much. More power, sir. Magandang umaga po. Maraming salamat. Salamat din po at magandang umaga. Mga kaibigan, ang ating butihing kalihim, Silvestre Bebot Bello III ng Department of Labor and Employment. Okay, meron ditong habol na text pinilit kong gawing bakal ang puso ko para wag ma-inlove sa'yo. Pero hindi mo naman sinasabi na gawa na pala sa magnet ang puso mo. Ayan tuloy, napadikit ako sa'yo. Yan ang radyo ng bayan, Kingly Ayos ng Caguay, Surigao del Sur. Napakaganda naman itong binitawan mong ito. Para raw sa iyo, Sarina. Thank you po. Parang ganyan-ganyan din yung mensaheng ipinadala ni Anthony sa iyo. Okay, samantala, paraanin natin ang ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup, Sarina. Narito po ang Dagupan Radyo ng Bayan kasama si Dexter Dupagan na imbag kabigat. Dexter, konektado ka. Yes, maraming salamat sa mga bigya kabosan. Pinarangalan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pamalang palalawigin ng Pangasinan bilang pagkilala sa contribution ito sa currency program at implementasyon ng Public Information Campaign. Ipinagkaloob ang 2 Eagle Awards bilang Outstanding Regional Partner ng BSP Dagupan Branch para sa demonstration ng New Design Series at Outstanding Regional Partner para sa Public Information Campaign. Sinabi ni Diwa Ginugundo, BSP Deputy Governor on Monetary Stability Sector, malaki ang papel ng mga stakeholder dahil sa mga contribution nila sa monetary at financial policy formulation. Ipinagmalaki naman ni Maria Lourdes Manawis, ang BSP Dagupan Branch Head, ang aktibong pakikibahagi ng provincial government sa kanilang mga advokasya. Dahil dito, naipapabot din ng BSP ang mahalagang impormasyon hanggang sa barangay level. Para sa Radyo Vision, ito po si Dexter Dupagan mula sa Dagupan City Media ng Bayan. Maraming salamat, Dexter Dupagan. At susunod naman po, mula sa Dagupan Radyo ng Bayan, ang Batanes Radyo ng Bayan kasama si SP Argonza. Magandang umaga, SP. Konektado ka. Magandang umaga. Nakatakdang ganapin sa Batanes ang Regional Conference ng Singles for Christ Northeastern Luzon simula sa Biyernes hanggang sa Linggo, August 5 to 7 sa Batanes National Science High School, Basco, Batanes. Layunin ng conference upang maipaalam sa mga kabataan kung ano ang programa ng Singles for Christ at kung ano ang maaring maitutulong nito sa mga miyembro. Bukod sa regional conference, nakatakda ring gawin ang Global Walk 2016 sa Linggo, August 7, ganap na ika-4 ng umaga sa May Aquino Grandstand. Ang nabanggit na walk ay upang maipabatid ang layunin ng ministry na tumulong sa mga kabataan na nagnanais na makapag-aral ngunit dahil sa kahirapan ay hindi natutupad. Ang paglalakad ay may kaakibat na halaga upang makatulong ang sinumang sasali sa kanilang Global Unhope Walk. Sa gabi ng ito ay magkakaroon din ng praise concert bilang pasasalamat sa conference na dito sa Batanes ginap na nagkataong bilas ng kapiyasahan ng Santo Patron ng Basco na si Santo Domingo de Guzman. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan. Salamat, SP Argonza. At sa puntong ito, mga kaibigan, puntahan na natin ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta, para sa unang bulusok ng ating mga balita
Mr. Audrey, go! Luzon, Visayas at Mindanao. Binisita kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo sa loob ng AFP Medical Center. Naglibot sa ospital si Pangulong Duterte. Partikular na tinungo niya ay ang Heroes Ward kung saan nakakonfine ang mga sundalo na nagtamo ng matinding pinsala dulot ng pagtatanggol sa bansa laban sa mga elementong nais manggulo sa kapayapaan at katahimikan ng bansa. Ilan sa mga sundalo ang sumaludo at yumakap pa sa ating Pangulo. Naging emotional din ang iba. Baka sa kanila ang kasiyahan dahil sa pagdalaw ng kanilang Commander-in-Chief ng personal. Isa-isang kinausap ni Pangulong Duterte ang halos lahat ng mga sundalong nandoon sa nasabing ward. Matapos ng pagbisita ay nagtungo si Pangulong Duterte sa AFP Medical Center Covered Court at nagsalita sa harap ng mga sundalong nandoon. Nangako ang Pangulo ng mga karagdagang benepisyong matatanggap ng mga sundalo na ikinagalak naman ng mga dumalong sundalo. Sa iba pang balita, Albuera Leyte, Mayor Rolando Espinosa sumuko kay PNP Chief Ronald De La Rosa. Matatanda ang binigyan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Espinosa at ang kanyang anak na si Kerwin ng 24 oras upang sumuko sa mga otoridad dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa illegal drug trade. Sa kabila ng kanyang pagsuko, hindi pa rin aarestuhin ng pulisya si Espinosa dahil wala pang kasong na isusumite laban sa kanya. Makakalaya pansamantala si Espinosa, ngunit kapalit nito ang lahat ng impormasyong kanyang nalalaman hinggil sa illegal na droga at ang kanyang tulong para mahanap ang kanyang anak na si Kerwin. Samantala, muli namang binigyan ni De La Rosa ang nakababatang Espinosa ng 24 na oras upang sumuko. Kung hindi ay mapipilitan umano ang PNP na ipatupad ang shoot-on-sight order ng Pangulo. Sa ngayon, ayaw pang harapin ni Pangulong Duterte si Espinosa dahil gusto niyang harapin ito kasama ang kanyang anak na si Kerwin. May matibay na ebidensya umano ang National Police Commission o NAPOLCOM upang maghain ng kasong administratibo laban kina dating NCRPO Director Joel Pagdilaw at Chief Superintendent Edgardo Tino. Sina Pagdilaw at Tino ang ilan sa mga tauhan ng Philippine National Police na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot di umano sa operasyon ng iligal na droga. Ilan sa mga kasong administratibo na maaaring harapin ni Pagdilaw at Tino ay ang serious neglect of duty, serious irregularity in the conduct of duty, and conduct unbecoming of a police officer. Sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairman Rogelio Casurao na nakapagdala na sila ng sabina kina Tino at Pagdilaw para makapagkomento sa naging resulta ng initial investigation. Sakaling mabigo ang mga ito na tumalima sa NAPOLCOM, maaaring maghain ng ahensya ng kasong administratibo laban sa dalawang opisyal. Sa iba pang balita, maglilibot sa loob ng 10 araw sa Mindanao si Pangulong Rodrigo Duterte upang kausapin ang Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front para sa paglalatag ng peace framework. Ngunit paglilinaw ng Pangulo, hindi kasama rito ang pakikipag-usap sa Abu Sayyaf Group dahil sa kawalan nito ng ideolohiya. Una nang sinabi ng punong ehekutibo na plano nitong makipag-usap kay MNLF founder Nur Miswari at bibigyan umano ito ng safe conduct pass. Mindanao issue. Tingnan ko yung framework na set. I have to travel to Cotabato. We need to talk again to hurry up. And I will travel to Jolo to talk to Nor. Sabi ko sa mga military, pati police, you might want to consider just for a day, makalabas lang sila. Sa iba pang balita, isang miyembro ng New People's Army na tinulungan ng mga sundalo matapos masugatan sa isang engkwentro, suportado ang pagsusulong ng Administrasyong Duterte sa usaping pangkapayapaan sa CPP, NDA, NDF. Ang kwento, alamin natin mula kay Eunice Samonte. Sana ay wala ng gyera.
Yan ang panawagan ng isa sa mga miyembro ng NPA matapos siyang tulungan ng mga sundalo sa kanyang pag-aagaw buhay. Dito sa Southern Philippines Davao Medical Center, dinala ng mga sundalo ang nakalaban nila si Angelito Atria alias Brando ng New People's Army. Ayon sa aming panayam kay Brando, matapos nilang maglagay ng landmine sa dadaanan ng ating mga sundalo, ay agad ring nagkapalitan ng putok sa pagitan ng dalawang panig na ikinasugat ng karamihan sa kanila. Ngunit nang makita siyang duguan at nag-aagaw buhay ng militar, ay agad naman siyang binigyan ng first aid at dinala sa pinakamalapit na ospital. Abot langit naman ang pasasalamat ni Brandon at ng kanya pamilya sa militar na minsan na nilang itinuring na kaaway. Pasalamat ko sa mga sundalo, sa tanan sundalo nga nagtabang sa kuha itong higayon, wala ko nilagi tiwasan. Tawag si nagkapitan, tabangan ko sakay kung lag-truck, ipahatod ko sa ospital. Ayon kay Brandon, napilitan lamang siyang pumasok sa New People's Army dahil sa kawalan ng hanap buhay, lalo pat hiwalay siya sa asawa at may 2 anak na binubuhay. Ayon sa kanya, suportado niya ang unilateral ceasefire na isinusulong ng pamahalaan, kaya naman panawagan niya sa mga rebelding grupo ay itigil na ang putukan at magkaisa na lamang. Dili na magira para wala na yung mahitabo na may nganani. Sakit kay may gugbala. Dagdag pa ni Brandon, ayaw niya nang bumalik sa magulong buhay ng pagiging NPA at kontento na siya na makasama ang kanyang pamilya. Nananawagan rin siya ng trabaho kay Pangulong Duterte para sa mga kagaya niya. Isa lamang si Brandon sa mga naniniwala at umaasang uusbong pa rin ang pagkakaisa at kapayapaan sa pagitan ng militar at ng rebelding grupo ng NPA. Para sa PTV News, Eunice Monte, Davao City. Sa iba pang balita, nais ni Pangulong Duterte na ibalik ang Reserve Officers Training Corps o ROTC. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, nabanggit ito ng Pangulo sa isinagawang cabinet meeting kahapon. Ito'y matapos ipanukala ni CHED Chair Patricia Licuanan ang pagbabalik sa ROTC. Layon daw ng Pangulo na itanim sa kabataan ang disiplina at pagmamahal sa bayan na wala sa henerasyong ito, kung kaya nalululong ang mga kabataan sa iligal na droga. Sinabi pa ni Panelo na para magawa ito, kakailanganin ang pag-amyenda sa ROTC law. Pag-aaralan din daw niya ang batas para maiwasan ang pang-aabuso sa ROTC. Samantala, nailibing na kahapon ang binaril na siklistang si Mark Vincent Heralde. Sumama sa paghahatid sa huling hantungan ang grupo ng mga siklista. Matapos ang libing, naharap ang ina ni Heralde at ang suspect na si Von Tantos sa pagpapatuloy ng inquest proceedings sa Department of Justice. Ang detalye mula kay Sweden Velado. Nailibing na sa lungsod ng Marikina si Mark Vincent Maki Garalde, ang siklistang makailang ulit binaril at napatay ng suspect na si Von Tanto matapos magkaalitan sa daan sa Quiapo, Maynila. Bago ang libing, nagkaroon muna ng misa para kay Garalde sa Quiapo Church kung saan nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo ng mga siklista. Mabait na bata yan tahimik. Maski doon sa may amin, lumaki yan, hindi naman masyadong, hindi nga nagbabarkada yan. Irespeto naman nila yung mga siklista, pero dadalawa na lang ang gulong mo gaganuin ka. Yung bang gigit-git-git pa ng mga sasakyan sa kalsada, di ba? Hindi maganda Respeto lang naman nila sana, naman yung karapatan naming mga siklista. Sinundan ito ng pagtirik ng kandila ng mga kaanak ni Maki sa bahagi ng P. Casal Street na pinangyarihan ng krimen. Nagpasalamat naman ang pamilya Garalde sa mga siklista at lahat ng nakisimpatya sa kanila. Kung ano po ang tamang paraan at para sa isang pamilya na magkakaisa, yun po ang gagawin namin proceedings. Mahal namin siya. Ininspeksyon naman ng grupo ni Public Attorney's Office o PAO Chief Attorney Persida Acosta ang crime scene at napag-alamang 17 talampakan ang isinikad ng ligaw na bala mula sa baril ni Tanto na tumama sa isa pang biktimang si Rosel Bondok na magpasa hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin. Sa kasong to, 2 ang naging biktima, isa ang patay, isa ang nabuhay. Humihingi ng hustisya ang pamilya ni Maki. Samantala, submitted for resolution na ang mga kasong murder at frustrated murder na inihain ng Department of Justice laban kay Tanto dahil hindi na nagsumite ang suspect ng kontra sa Laysay. Ayon sa kanyang abogado, hindi na kailangang patagalin pa ang proceedings.
there's no point in prolonging the proceedings. Mr. Tanto has as much admitted to the media in various interviews his participation in the death of Mr. Garalde. Para sa PTV News, Sweden Velado. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Cap Francis at Sharina. Salamat, Audrey Goriseta. Okay, get well soon, Audrey. At sa pamagitan po ng mga balitang yan, Zarina. Yes, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nakinig at nanood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At yung mga text pong hindi natin nabasa, bukas po babasahin namin yan. Huwag po kayong magdaramdam. At sa ngalan po ni Mr. Audrey Goriseta, sa ngalan ng Radyo Vision Family, ang inyo pong kaagapay Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a beautiful Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.